Mula po nang sumiklab ang kaguluhan sa Middle East, aabot na sa mahigit 4,000 mga overseas Filipino workers at kanilang mga dependent ang na-repatriate ng pamahalaan at ligtas na nakabalik sa Pilipinas. Sa ngayon ay patuloy ang pamahalaan sa pag-iisip ng mga pamamaraan upang makapagkaloob ng programa at matulungan ang mga OFW na ma-repatriate dahil sa digmaan sa gitnang silangan. At para talakayin ang tungkol sa repatriation at tulong sa mga kababayan natin na na-repatriate na mula sa Middle East, makakausap natin ngayong umaga sa DMW Undersecretary Bernard Olalia. Good morning po sa inyo, Yusek Olalia, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Good morning po, Ma'am Ani. At ito po, andito po muli ang ating Department of Migrant Workers para sa ating OFW sa pag-uulat po sa inyo. Salamat po. Ang unang tanong po namin, ano na po ba ang latest development dito sa repatriation efforts ng ating pamahalaan doon sa mga kababayan natin na nasa Middle East po? Opo. Bagamat mayroon pong tinatawag na ceasefire, no? Yung pong ang ating sigalot doon sa US at saka sa Iran sa gitnang silangan, tayo po ay patuloy pa rin ang ating tinatawag na repatriation. Ngayong araw na ito, meron tayong 3 flights na darating mula po sa gitnang silangan at sa ngayon, ang bilang ng ating total repatriation mula po na nagsimula tayo noong February 28 ay hindi na po bababa sa 4,200 plus ang ating mga kababayan bumalik, no? Dito po sa ating bansa na patuloy po nating tinutulungan. Okay. Yusek, once na sila po ay nakauwi na dito sa Pilipinas, paano sila po tinutulungan ng DFW na muling makapaghanap buhay? Siyempre, automatic, walang trabaho yan. Ano yung mga may assistance ba, financial assistance na ibinibigay sa kanila po, Yusek Olalia? Yeah, Ma'am Ani, alam niyo po, yung mga kababayan po natin ay humarap sa iba't ibang uri ng traumatic experience, no? Lalong-lalo na yung galing po ng Israel at yan po sa gitnang silangan na kung saan sila po ay karaniwang nakakarinig ng napakakalakas na putukan, no? Dahil po sa mga missiles na bumabagsak. At lalong-lalo na yung mga kanilang mga anak na maliliit pa. Kaya ang una natin ibinibigay ay yung psychosocial services na mula po sa katuwang natin sa ating pamahalaan. Kasama po natin ang DOH at DSWD na siya pong nag-aasikaso sa mga kasamahan nating OFWs na may mga medical issues, no? So yun po kauna-unahan. Pangalawa, yun pong mga nandoon ay nabigyan na rin natin ng tinatawag na financial assistance, no? Meron po tayong 10,000 pesos na ating punilaan sa bawat isang OFW na nanunumbalik po dito sa ating bansa. Pangatlo po, sila po ay ating dinadala sa isang hotel, no? Ina-accommodate natin dahil may kanya-kanya pong probinsyang uuwihan yan. Meron sa Visayas, Luzon at Mindanao. At ina-arrange po natin pati yung local travels po nila sa kanilang probinsya. Lahat po ng binanggit natin na ito ay libre, no? Ang tumutulong po dito ay ang DMW at ang OWA na meron tayong tinatawag na Action Fund. At may karagdagan pa po sa mga reintegration programs na natin na napakalawak at maaari ko pong ipaliwanag sa mga susunod pong sandali. Yusek, yung po bang re-repat, yung nakakabalik po, ay maaari pa rin silang bumalik just in case na bumuti na yung sitwasyon, especially this time, may ceasefire tayo. Malay niyo po, awat tulong ng Diyos, bumuti na ng tuluyan yung kalagayan doon, yung sitwasyon. Makakabalik pa ba sila ulit? Apo, yun pong karamihan sa ating mga kababayang OFWs na umuwi dahil sa sigalot ay tinatawag nating mga balik manggagawa o returning workers. At dahil sila naman ay may mga valid existing agreements o contracts, sila po ay makakabalik sa kanilang mga employer, no? Yun namang na-disrupt
yung mga trabaho dahil sa kasalukuyang kaguluhan, dahil pinayagan po silang umuwi ng kanilang employers, sila din po ay makakabalik. Ngayon, yung mga workers naman na talagang natapos na sa trabaho at sila naman ay pinayagan din through their exit visa, ay yun po, baka hahanapan natin ng panibagong alternative employment opportunities. Meron po kaming programa dyan. Kami po ngayon ay may tinatawag na active labor market intervention na kung saan meron na tayong kinausap na mga ahensya dito na lehitimo at sila po mismo may mga approved job orders at may mga registered employers. Halimbawa sa Europa, imamatch lang natin yung skill sets ng ating workers na umuwi at siyempre hahanapan natin ng kaukulang trabaho ay doon bunga ng skills matching, sila po ay ide-deploy muli ng mga katuwang natin ng mga ahensya. Yun namang nagnanais na magtrabaho dito mismo sa ating bansa, may local employment opportunities po tayo. Nandyan po ang Department of Labor and Employment na tutulong po maghanap ng kanilang mga local employers. Mayroon po mahigit 200,000 opportunities na iba't ibang klaseng trabaho ang available po dito sa ating domestic market. Kasama rin po natin dyan ang LGUs. Yung mga regional offices po natin ay tumutulong at nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para nang sa ganon, sila rin po ay mabigyan ng kaukulang trabaho dito sa kanila pong mga probinsya. Ma'am Ani. Yusek, just to get a real picture on the ground, can you walk us through paano po ba yung ginagawang repatriation efforts na ito ng gobyerno? Paano yung process? Paano yung pag-prioritize? Sino ba yung dapat unahin? Sino ba yung dapat pauwiin? Nako, Ma'am Ani, buti po't natanong ninyo at na ma-visualize o maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba ang nangyayari doon sa mga sigalot sa gitnang silangan at kung sino ba ang mga taong kumikilos para nang sa ganon mapuntahan, maasikaso at magabayan ang ating mga OFWs na nagnanais pong uwi dulot po ng sigalot. No? Meron po tayong Migrant Workers Office na tinatawag sa gitnang silangan. At sa isang bansa, hindi bababa sa isa ang Migrant Workers Office natin. Pinakamarami sa Saudi Arabia na meron tayong 3. Isa sa Riyadh, isa sa Al-Kubar, at isa sa Jeddah. Pangalawa, ang UAE. Meron tayong 2 Migrant Workers Offices diyan. Isa sa Abu Dhabi at isa sa Dubai. Doon sa mga iba pang natitirang GCC countries tulad ng Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, meron po tayong isa na Migrant Workers Office. Ano po ang trabaho ng Migrant Workers Office? May isa pong labor attaché dyan at isang assistant labor attaché at may mga kasamahan siya mga staff natin. No? May local hires at iba pa po. Ngayong panahon ng sigalot, sila po yung lumalabas mismo. Lumalabas, physical. No? At sila po yung pumupunta sa mga bahay, sa lugar, sa mga communities na kung saan nagbibigay sila ng tulong. Halimbawa, pag may tumawag na OFW na nangangailangan ng pagkain dahil hindi makalabas o kaya ay nawalan ng trabaho at kinakailangang may makain, nagbibigay po sila ng tinatawag na food packs. No? Dala ang kanilang personal protective gear, nandyan yung kanilang headgears at saka yung body vest para hindi sila tamaan ng balaman o missile. Pupunta sila sa mga lugar na napakalalayo at nagbibigay mismo ng mga food packs, no? At kasama na rin yung financial assistance at medical assistance. Kung ikaw ay may sakit at hindi naman kinakailang dalhin ka sa hospital, pupuntahan ka nila kasama yung social worker o yung ating nurse, no? Ngayon, kapag ka gusto mong umuwi, meron kaming proseso na tinatawag, may queuing system. Kukunin nila yung numero, yung hotlines natin, tatawag sila, magpapalista. Ngayon, kapag ka nakuha na natin yung detalye, tinatawagan muli yon, yung listahan na yon. At yung listahan na yon, inaalam ang profile
ang pangalan, ang address, ang employment, ang status, sila ba ay active, sila ba ay patapos na o na disrupt ba or hindi ba natuloy ang kanilang trabaho, may problema ba sila sa labor standard, sila ba ay napasweldo. Lahat po yun, inaalam po natin. Nang sa ganon, malaman po natin kung anong dahilan, ano pa ang may tutulong, at kung ano pa ang mga pangyayari para matuloy ang kanilang repatriation. May kasama ba sila? Nandyan ba ang pamilya? May anak? May bata? So lahat po yan. Ngayon, kapag nakuha na ang buong detalye at sigurado na yung kanilang pag-alis sa intention nila na makauwi, titignan natin ang documentation. May pasaporte po ba sila? Meron po ba silang entry at saka exit visa? At hindi ba sila yung tinatawag na may immigration-related problem? Baka naman sila ay blacklisted sa immigration at hindi ba kakauwi? Sila ba ay may kaso? Sila ba ay may utang? No? Kasi po, Ma'am Ani, kapag ikaw ay may utang sa Middle East, sa gitnang silangan, nako, hindi ka po makakauwi. No? Kahit ikaw ay may valid na pasaporte. So marami pong pagdadaan ng mga bagay-bagay yan, immigration-related, employment-related, DFA-related, DMW-related issues, lahat po yan inaayos natin. Kapag ka ayos na po ang papeles, iyon, hahanapan po natin ng commercial flights kung available at bukas ang airspace. Kaya kung hindi naman, chartered flights. May kausap po tayo dito sa Pilipinas na atin ng inayos at sila po ay ating isasakay. Depende sa priority, depende sa numero nila, depende sa queuing system at siyempre sasamahan namin pauwi dito sa Pilipinas. So yan po yung pangunahing proseso sa actual at physical na repatriation. Hindi pa po nabibilang dyan yung ating reintegration programs. Hindi pa po nabibilang dyan yung mga actual on-site assistance na ginagawa po natin sa iba't ibang uri ng mga problema ng ating mga OFWs, Ma'am Ani. Hindi rin pala biro, hindi po madali. And ngayon pa lang gusto namin sumaludo at magpasalamat, mag-congratulate sa ating mga kinatawan tulad po ng ahensya ng Philippine Embassy natin sa abroad, ang mga kinatawan din ng POLO, ang migrant workers sa abroad at ilang pang mga ahensya na kasama dyan, katuwang. Kasama na po kayo dyan, Yusek Olalia. Congratulations again, ang aming pagsaludo po sa inyo. Yusek, may dagdag lang akong tanong. Dito sa ceasefire, hindi na kasama yung Lebanon. May we know from you kung ano yung status right now, kung mayroon tayong mga Pilipina na nariyan at kung mayroon mga OFWs na nariyan, ano po ang mensahe na nakukuha nyo sa kanila? Nako, tama kayo, Ma'am Ani, ano? Una-muna, yes, babanggitin natin, kasama natin ng iba't ibang ahensya tulad ng ating Philippine Embassy at Konsulada doon sa mga binanggit nating mga lugar, no? Yes, ang Lebanon po ay hindi kasama, no? Yan ang ating naririnig sa ceasefire. At dahil hindi po kasama, naka-high alert po muli, no? Ang ating Migrant Workers Office sa Beirut, no? Meron din tayo mga opisyal na labor attaché at mga kasamahan natin na nandoon at kasalukuyan din pong dumudulog, pumupunta at binibisita ang ating mga OFWs na nagtatrabaho po sa Lebanon. Bagamat may alert level yan, alert level 3 yan, ibig sabihin, hindi na tayo nagpapadala noon pa, no? Noon pang in-alert, tinaas ang alert level crisis niyan sa 3. Hindi na tayo nagpapadala at pumapayag na mag-deploy ng mga workers doon, whether new hires or agency hires or BM, balik manggagawa workers. Pero may mga nagtatrabaho pa rin tayo doon at may mga undocumented workers tayo doon. Yung mga nagnanais pong umuwi, ating pong tinutulungan upang sila ay makauwi. May mga mangilan-ngilan po pang mga OFWs na naiiwan at sila po yung aktibo nating pinupuntahan at tinutulungan at nire-repatriate po pauwi at pabalik po ng Pilipinas. Dahil wala pong kung doon, itinatawid po natin sila, no? Sila po ay dinadala na natin sa isang ligtas na lugar, katulad po ng mga iba't ibang mga lugar sa Middle East na sarado. Hindi ko nabanggit kanina yung land border crossing nga pala, Ma'am Ani, no? Kapag sarado
Ang airspace, ibibiyahin natin yon by land travel. Katulad sa Kuwait, ibibiyahin natin yon papasok ng Saudi Arabia na kung saan humaharap sa mahigit 8 hanggang 12 oras na nakasakay sa bus ang ating mga OFWs kasama ang ating migrant workers offices. Opo, Ma'am Ali. Yusek, maraming salamat dito sa impormasyon na aming nakukuha right now from you. And at this point po, nasa inyong pagkakataon, ano pa ang natitira niyong mensahe para sa ating mga kababayan? Especially yung ating mga overseas Filipino workers. Please go ahead. Unang-una po, Mang Ani, kami ay nagpapasalamat sa mass media tulad po ng programa ninyo na inaabot natin ang mga pamilya at OFWs na kung saan tayo po ay nakapagbibigay ng impormasyon po sa kanila. No? Sa ngayon po, habang may mga nangyayaring sigalot sa gitnang silangan, amin munang papaalalahanan yung kaligtasan at safety ng ating OFWs doon. No? Tayo po, kung non-essential ang ating activity at lalabas, wag po muna sana, doon muna tayo sa loob ng bahay. At kapag po may mga parating na missiles, meron mga bomb shelters dyan tulad sa Israel, kayo po ay kumubli. No? Nang sa ganon, hindi po kayo mapahamak dahil yung dalawa nating napahamak na OFW, sila po ay tinamaan ng mga debris lamang, no? Debris ng missile. No? Ngayon, meron din tinatawag na prohibition against uploading, sharing ng videos. No? At may mga kababayan tayong naharap ngayon, nakadetine, atin na pong natulungan na pauwi dahil doon sa video uploading and sharing. Bawal po yun. No? Bawal po yun. Kahit sabihin natin na factual, kahit sabihin natin na hindi fake, kahit sabihin natin na totoo, bawal po. At kayo po ay huhulihin at ididetine at idideport. No? Kung hindi man kayo pagbayarin ng fines, kayo po ay haharap sa tawag dito, yung pagpapauwi. No? Kayo po ay idideport. Kaya may mga natulungan na po tayo dyan. Yun lamang po ang aming pakiusap. Huwag po ninyong gagawin yon at susunod po tayo sa mga alituntunin ng host government at sa mga kamag-anak ng ating mga OFWs dito. Bukas po ang aming hotline 1348 po dito sa Pilipinas. Kung nais po niyo makontak at hindi niyo makontak ang ating mga OFWs, nandyan po kami, handa pong tumulong anytime para po sa mga OFWs po natin. Muli, ang Department of Migrant Workers sa ngalan ng aming sekretary sa utos at direksyon ng ating mahal na presidente ay nadirito po para sa bagong Pilipinas ng ating OFWs. Maraming salamat po, Ma'am Ani. Maraming salamat po, Undersecretary Bernard Ulalia, the Department of Migrant Workers. Keep safe po and good morning. Thank you po, Ma'am.